Kamusta mga kapadyak? Nagbabalik ako ngayon para ituro sa inyo ang isa sa pinaka-importanting teknik para bumilis kayo sa bike. Ang aerodynamics. Ano ba ang aerodynamics? Ang aerodynamics ay ang pag-aaral sa galaw ng hangin na nag-uugnay sa isang solid na gumagalaw na bagay o katawan. Sa madaling salita, ang aerodynamics sa bike ay ang pag-aaral kung paano mapapabilis ang bike at biker sa sumasalubong na hangin. Dito ko ipapaliwanag kung ano ang mga paraan para lumakas ang aerodynamics ninyo sa pagbibisikleta. Dahil sa aerodynamics, mas makakatipid kayo sa consumption ng lakas at oras. Ito ang mga bagay na tutulong sa pag-improve sa inyong aerodynamics. Number 1. Posture. Ang posture ay ang pinakaunang sineset up ng biker pag gusto niyang bumilis ang kanyang aerodynamics. Ang pagyuko at pagbend ng elbows ng isang biker ay magbibigay ng slicing effect sa hangin dahil sa patusok na posisyon ng katawan habang nakasakay sa bike. Ang tawag dito ay time trial position. Ang time trial cycling ay isang disiplin sa bike kung saan nagpapabilisan ang mga kalahok na makatapos sa pinakamaliit na oras. Sa time trial din kailangan gamitin ang aerodynamic body position kung saan naka-lean forward ang biker at nakayuko habang nakahawak sa aero bars. Number 2. Aero bars. Ang aero bars ay ang sumasalo sa elbows ng biker na naka-time trial position. Nakakabili ng aero bar sa Shopee at Lazada, around 1,500 pesos depende sa seller. Pwede ito ikabit sa road or mountain bike. Dahil dito, hindi mangangawit ang biker at mas mapapatagal ang pagyuko niya habang pumapadyak. Number 3. Aero helmet. Importante ang pag-upgrade papuntang aero helmet dahil ang helmet na ito ay magbibigay sa inyo ng dagdag aerodynamics. Halos lahat ng aero helmet ay napaka-konti lang ang butas. Kadalasan ay nakakover ang buong parte ng tuktok ng ulo sa aero helmet. Dahil dito, hindi papasok ang hangin sa may buhok o anit ng ulo na magiging sanhi ng wind engravings na magiging sanhi ng pagbagal ng biker. Kadalasan ay may built-in windbreaker na din ang mga aero helmet or yung pinaka-shades para sa biker. Ang essence ng aero helmet ay para makatulong ma-slice ang hangin. Pwede kayong makabili ng aero helmet sa Shopee o Lazada sa price na 800 pesos pataas depende sa seller. Pang-apat, bladed spokes. Ang bladed spokes ay ang spokes na flat ang katawan. Pwede kayong makabili sa Shopee o Lazada ng brand na Pillar Racing spokes na bladed. Nasa 3,000 pesos pataas ang presyo nito. Sa aero bike setup, kadalasan ay nilalagay ito sa front wheel ng bike para mas bumilis ang paghiwa sa hangin. Number 5. Disc rim. Ang disc rim ay karaniwan na nilalagay sa aero time trial bikes na kumakarera sa velodrome or indoor stadium. Hinihiwa nito ang hangin at kinokontra ang mga hangin sa magkabilang gilid. Nilalagay ito sa rear wheel ng bike at pwede nyo ito ilagay sa inyong mountain bike or road bike. Makakabili kayo nito sa Shopee o Lazada sa murang halaga. Last ay ang tinatawag na drafting. Ano ang drafting? Ang drafting ay ang pagtutok ng isang biker sa likod ng isa pang biker. Sa madaling salita, nakabuntot ka sa likuran ng biker kung saan ay nagkakaroon ng wind blockage. Ang pinakaunang biker sa harapan ay ang sumasalo ng lahat ng hangin. Siya ay tinatawag na lead out. Ang hangin na sinasalo ng lead out ay tinatawag na headwind. Ano ang headwind? Ang headwind ay ang hangin na bumabangga sa harap mo. Ang hangin naman na bumabangga sa gilid nyo pag nagbibisiklete kadalasan sa mga tabing bukid at dagat ay ang tinatawag na crosswind. Pag ang hangin sa likod ay malakas, ito ay tinatawag na tailwind. Kinokontra ng lead out ang lahat ng hangin sa harap kaya dito papasok ang tinatawag na drafting technique kung saan ay pwede kang pumwesto sa likod ng pangalawa o pangatlong biker sa grupo. Pag nabuo ang grupo nyo sa isang mahabang tuwid na linya ay ito ang tinatawag na lead out train. Ang ginagawa ng grupo ay nagpapalitan ng pwesto para makatipid ng lakas. Alternate ang posisyon sa harapan bawat biker upang makapagtulungan kayo sa mabilis na average speed. Yan ang tinatawag na drafting. Lagi kayong mag-iingat sa pag-drafting at huwag kayo tututok sa kahit anong sasakyan. Pwede kayong tumutok sa kasama nyong biker dahil sila lang ang nakakaalam ng gagawin nyo. Yan ang lahat ng aking tips sa inyo sa paggamit ng aerodynamics sa bike. Maraming salamat mga kapadyak. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na topic.